Okay, so to continue the discussion for the network topologies, let's have a discussion and tackle about IP addresses. Okay? So madalas natin tong marinig, IP address. So kalimitan, pag narinig natin yung IP address, parang regular na IP address mo lang din yan sa isang lugar. Kunyari, nakatira ka sa Information Technology Street, Computer Province. Tapos mouse keyboard subdivision. Now, ang kagandahan niyan sa address kasi ganito. Ikaw, alam mo sa sarili mo kung ano yung address mo. Ganon din naman sa IP address. Kaso nga lang, 'di ba may mga nauulit na address? Yung house number pwedeng maulit, yung street name pwedeng maulit, yung mga let's say yung subdivision name pwedeng maulit 'yan, no? Yung face pwedeng maulit 'yan. Pero yung provinces and country, hindi na yan basta-basta mauulit. So, ganun din naman sa IP address. May mga parte ng IP address na pwedeng maulit basta nandun sa lower part ng network. Pero dun sa pinaka mismong internet, hindi na siya nauulit. So, ganun din naman yung technology na ina-apply dito sa IP address. Pag sinabi nating IP, Internet Protocol ang ibig sabihin, no? When we connect to a computer, we tend to see the information one by one. Pero sa sobrang bilis, parang immediate lang na naglo-load ka agad sa browser natin. So pag nag-type ka ng pangalan ng, let's say, website, ang ginagawa sa kanya, yung buong website, hinahati siya into what we call packets. So kung kunyaring 1 MB yung size ng page na ina-access mo, kunyari yung login page ng Facebook, 1 MB, hinahati siya sa mas maliliit na data. So kinukuha yung header, mga text box, nilalagay sa isang packet, tapos dun nilalagay at saka sinisend. So, dyan dumadaan yung OSI model na diniscuss natin. So, sinisend siya, kakaroon ng session, nada-download sa PC mo yung mga data na gusto mong makita, yung page na gusto mong makita, using the OSI model, it secures how the data is transferred. Okay? Pero at some point, kailangan malaman ni computer kung saan yung location mo. Remember, sabi natin kanina, pwedeng maulit yung house number, yung street number. Pwedeng may kapareho kang street number, house number sa ibang lugar. Pero merong mga part ng address mo na hindi na pwedeng maulit sa iba. Like for example, in your address, your country might be repeated, pero may specify na dun ka, probinsya, municipality. Yung mga yan, pag pinagsama-sama, makakabuo na sila ng specification kung saan ka nakatira. Ganon din naman sa IP. Kasi may mga IP na halos pare-pareho. Yung mga 192.168.0.1, ginagamit yan sa mga network na naka-network sa loob lang ng kumpanya. Pwede siya maulit kasi hindi naman siya nababasa basta-basta ng internet. Pero kung mabasa man siya, madi-differentiate siya kasi yung address niya may kanya-kanyang parang country code, province, municipality siya. So, ganun din naman dito sa IP. Okay. So, IP history. Its development began in 1974 by Bob Kahn and Vint Cerf. At gumamit tayo ng TCP/IP o Transmission Control Protocol. Ano ba yung TCP? Meron kasi tayong dalawang klase ng process ng connection before. It's either TCP or UDP. Ang ibig sabihin po ng UDP, okay, lagay natin dyan para maalala. Meron tayong UDP dati or User Datagram Protocol at saka TCP. Okay? O Transmission Control Protocol. Ngayon, yung dalawa, anong pinagkaiba? Kung meron kang dalawang computer na gusto mong pag-usapin o communicate, si UDP, ko-connect siya, pero hindi na magre-respond yung isang computer kung na-receive niya yung message o hindi.
So, hindi alam ni UDP kung na-receive nung kabila yung message o hindi. So, para siyang text message. Alam mo na na-send mo yung message, pero hindi mo alam kung nabasa niya na o hindi. Basta notified ka, na-send mo, di ba? Ngayon, si TCP parang Facebook yan. Message sa Facebook. Oo. Pag nag-send ka ng message sa kanya, re-replyan niya yung computer na nag-send ng message kung na-receive yung kanyang mensahe. So, merong verification na, o teka pre, na-receive ko na yung message mo, na-seen ko na, kumbaga. Assured na tayo na na-send natin at dahil na nireplyan tayo na na-receive niya na yung message, alam natin na natatanggap niya yung sinesend natin sa kanya. So, ang ginagawa, imbis na ito yung gamitin, ito yung mga unang technology dati, TCP na lang yung ginagamit. Kaya TCP/IP. So magsisend ako ng message, pero hahanapin ko yung IP address niya. At ang kagandahan niyan, secured ako na kapag nagsisend ako ng message, nare-receive yung message na sinesend ko. Kaya TCP/IP yung ginagamit natin ngayon. Now, we have IPv4. Meron kasi tayong IPv6. Medyo mas advanced yan ng konti. Kasi nung kinreate yung IP address, merong limited numbers of addresses lang na pwedeng gamitin. Kaso, ang problem natin ganito. Darating pala yung panahon na sa sobrang dami ng computer, yung nakaset kay IPv4 ay mauubos. So, ang gagawin, sa ngayon, may mga iba na gumagamit na ng IPv6. Okay, so mas marami yung IPv6 in terms of numbers of IP pagdating sa IPv4 version 4. Okay, I am not known kung merong version 5 ba. Ang alam ko lang IPv4 and IPv6. So kapag kayo nag-check kayo sa settings ng computer ninyo, IPv4 yung ginagamit natin. Okay? Burahin na natin yung ating ilagay. Next. Okay. An internet protocol address is numerical. Okay? So to each device connected to a computer network that uses internet protocol. Now, remember that it is 32 bits. Okay? Now, tandaan po na kapag bits ang pinag-uusapan, bits, dalawa lang yan. It's either 1 or 0. Okay? So, ibig sabihin, kung 32 bits yan, ito ay 32 bits. Ito ay 8, 8, 8, 8, 8, 16, 24, 32. 8 bits, 8 bits, 8 bits, and 8 bits. Okay? So, parang 4 bytes. Yan. Okay, so paano ba yung representation niya? Okay. Medyo babalik tayo ng konti sa first year nyo. Ang isang set po ng IP, burahin ko muna para maliwanag. Ang isang set po ng IP ay kinocompose ng 8 bits. 1, 2, 3. Bay natin yung kulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. First year ha. Tanungin ko kayo, ano ang equivalent kung ang gagawin ko, ang aking IP ay ganyan? 000000011. Ano equivalent niyan? Ito kasi 0 dahil wala eh. Sige, sa chat box, ano equivalent nito? 000000011. Ano po equivalent niyan? Value. Sige nga. O, first year. 'Di ba? Meron tayong 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano po ang representation nito? Kung tayo ay may 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.
Okay, so tama, 3, di ba? So ibig sabihin pala, yung IP ko pwedeng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pag pinagsama-sama mo yan, that is 32 bits. 'Di ba? So ngayon, yung bawat isang number yan, nire-represent siya ng certain combination of bits para makuha yung 164. O sige nga, tingnan natin, pagpalagay natin na gusto nating makuha yung value ni 164. O, sabayan nyo muna ako ngayon. Tanong, kailangan ba natin kung 164, kailangan natin ng 128? Yes. Okay. Tanong, pag dinagdagan ba natin ng 64 si 128, makukuha natin si 164? Hindi, sir, kasi sobra. Diba? 0. Okay. Tanong, yung 128 natin, pag dinagdagan natin ng 32, aabot ba o kailangan natin? Yes, kasi pag dinagdag natin yan, hindi naman tayo sa sobra. Diba? So, 101. O, tanong, ilan yung addition nito? 32 plus 128. 160. Okay. So, kung titingnan ko na lang yung natitirang number, ang kailangan ko na lang ay 4. So, ibig sabihin, pwede ko nang i-0 to. 1 yan. 0, 0. So, kasama yung 4 sa 160, 164. So, ang representation niya, ayan. So, ganito natin ginagawa yung IP address. Okay? So, kung 32 bits siya, pwede natin siyang kuhanin yung value niya by using this formula para makuha natin kung ano yung representation. Kaso nga lang, ang computer, binabasa niya yung ganito. Kaso ang awkward minsan na, bumisita ka sa IP na 0000.10001.00002.0000111. So, imbis na yon, ang ginawa, number na lang ng representation. So, 216.58.216.164. Okay? So, ganun po natin nire-represent yung IP address. So, sa first year natin, ginawa natin na alam natin na ang computer ay nagbabasa ng 1 and 0. At yung 1 and 0 na yan, pwede natin niyang i-multiply, i-divide, i-add, i-subtract. Okay? So, yung representation. Conversions. No? Okay, so balik po tayo sa discussion. Kung IP address ang pag-uusapan, meron tayong mga iba't ibang klase. Meron tayong class A, class B, class C, class D, class E. Yung dalawa rito, no? Yung dalawa rito na classes, reserved na yan. Hindi na yan masyadong ginagamit. Yung class A and class B, yan yung minsan ginagamit sa internet. Pero yung class C, local area network yan. LAN, net, sa internet. Reserved. Okay? So, ibig sabihin, pwede nating malaman yung IP address, yung classes, pero tingnan mabuti. Tingnan po natin yung mga IP natin. Okay? So, tingnan po natin. Highlighter. Erase. Tingnan natin yung mga class natin ngayon. Meron po kasing isang nawawala dyan sa pagitan nito. Ito, dito. Kung 126 yan, at 128 to, asan si 127? Okay? Kasi, tanungin ko kayo, kunyari ang pinag-uusapan natin ay oras. Diba? Pag 12:59, at natapos yung 1 minuto, ano kasunod? Sige, i-chat nyo. Ano kasunod? Pag 12:59 na.
Ano kasunod ng 12:59 sa orasan? 'Di ba magiging oras natin diyan is 1 o'clock. Okay? Meron bang naglalagay ng 12:60? Wala, 'di ba? Wala. Ngayon sa IP addresses, ganito 'yan. Ang number ng IP ay 0 to 255 lang. Hindi siya umaabot ng 256. Kasi yung 256, tinuturing siya na para bang pang-alauna. So imbis na 256 ang ilalagay ko o kaya parang sa oras 12:60 yung katumbas niya, hindi 60 yung ginagamit natin. Binabalik natin siya sa 0. Okay? So sana maunawaan niyo yung concept na yon. Na pag nagbibilang tayo sa oras, pag 59, 0 na, hindi 60. Pag nagbibilang tayo sa 255, 255 ang pinakadulo, hindi na tayo maglalagay ng 256. 0 na ang kasunod niyan. Okay? So, ang nangyayari, nadadagdagan. Okay. For example, isa pa. Kunyari, 259. Ang mangyayari sa 259, magiging 3 o'clock. Nandun yung concept na dahil 59 na siya, kasunod niya na ay 0. Tapos, dinagdagan natin ng isa, yung 2. So, naging 3 na siya ngayon. Ngayon, dito, kapag kunyari, meron kang 00.0.255, ang kasunod na number niyan ay 0.0.1.0. O, bakit kanyo? Kasi, ang susunod dito ay 0, magke-carry over ng isa sa kabila. Okay? So, kunyari, 0.0.0, ay hindi, dot 1.255. Ano naman ang kasunod? Sige nga, i-type nyo. 0.0.1.255. Pag nagdagdag ako ng isa pang bit plus 1, ano magiging kasunod na value? Sige nga, i-type nyo. Ano ang magiging kasunod? So, remember, .01, .0. Hindi, ang tanong ko, anong IP? Kasi ito, tinan nyo ha. Ito yung naging sagot ko. Sabi ko kanina, kapag yung 0.0.0 dinagdagan ko ng isa pang bit, hindi ako pwedeng maglagay ng 256 eh. Magiging 0 siya, tapos magki-carry over ako ng isa sa kabila. Eh ngayon, ang tanong ko is, kung maglalagay ako ng isa pang bit, ano magiging value? Yes, tama si Mr. De Castro. 0.0.2.0 kasi magbi-bring down ako ng isa. 'Di ba? So ibig sabihin, i-carry over ko yung isa kasi sumobra na ako sa 255, 256 na. So naging 0 siya pero carry 1 dun sa kabila. Okay, tanong. Isa pa. Kung let's say ang IP ko naman ay 0.1.254.255, ano ang kasunod na value pag magdadagdag ako ng isa pang bit? Sige nga po, subukan natin sagutin. Ano yung susunod na value pag nagdagdag pa ako ng isa? Lagay po natin sa chat box natin. Ito ha, 0.1.254.255. Ano ang kasunod? 0.1.255.0. Okay. So, ito po ang mangyayari. Magiging 0 siya. Okay, so tingnan natin mula sa dulo. Dahil magiging 255 siya, pag dinagdagan ko ng isa, magiging 0 siya. Pero magke-carry over ako ng plus 1 dito. Ngayon, nakagandahan sa kanya, 255 pa lang siya, hindi pa siya sa sobra pag nagdagdag ako ng isa. So, ibig sabihin, ang next value natin ay
0.1.255.0. Okay, so tama po si Mr. Alegre at si De Castro. Si Mr. Pardilla, tama rin po. So, ganyan po yung sistema natin. So, remember, hindi tayo sumusobra ng 256. So, wala kang makikitang IP na 352, 418, walang ganon. Hanggang 255 lang po. 0 to 255. So, yung mga IP natin, hindi sumusobra yan. Okay? Okay. So, ngayon, ang tanong pa rin dyan ay, asan si 127? Di ba? Si 127 po ay ginagamit for local use sa computer. Paano local use, sir? Pag tinype mo po yung ping 127.0.0.1, ang ginagawa niya ay chine-check niya yung card mo kung gumagana o hindi. O kunyari, CMD. At lagay ko dyan, ping 127.0.0.1. So, ang ginagawa niyan, loop back po yan. Pabalik sa sarili mo. Sa IP ng computer mo. So, ibig sabihin, kailangan 1 ms kasi yung card nasa computer mo na eh. So, nagre-respond siya immediately. Critical na dapat 1 ms yan. Pag yan tumaas, ibig sabihin may sira yung network card mo. Okay? So, ang ginagawa na chine-check niya yung connection doon sa computer mo kasi yun yung loop back. Yung sa sarili mong computer. Yung card mo chine-check. Okay? So, kapag yan medyo tumaas, may problem na yung network card mo. Okay? So, 1 ms dapat. Kasi yan yung pinakamabilis na response na pwede nating makuha. Okay. So, yung mga ating pong IP address, in-explain na natin to kanina para mas madali. Naka-binary siya. So, meron tayong 8, 8. At pag lahat ng bits ay naka-activate, naka-1, total niya is 255. Okay? So, alam na natin kanina during the discussion, ano yung pagkakaiba nung, paano siya kino-convert. So, yun po yung ating description dyan. So, let's move. Meron tayong dalawang klaseng IP. Meron tayong static and dynamic IP. Pag sinabi po natin na dynamic, nababago. Okay? Pag sinabi po natin static, hindi po nababago. Ngayon, bigyan natin kayo ng idea. Paano ba yung setup niyan? Okay, so pagpalagay natin na meron tayong router. Ito, parang ganito yung sa dati sa Globe eh. Meron silang parang maliit na tower tapos nagsisend ng signal. Okay? Ngayon, meron kang mga device. Meron kang laptop. Yan, laptop. Meron kang desktop. Okay, desktop. Tapos meron kang cellphone. Okay? So lahat sila may mga wireless capability. Ngayon, pag tayo po ay meron po kasi tayong tinatawag na DHCP or Dynamic Host Control Protocol. Ang ibig sabihin niya, kapag yung ating router ay naka-DHCP enabled, yan yung tinatawag na plug and play. Buksan mo lang siya, kumonek ka, basta alam mo password, pwede. Gagawin niya, pakokonekin niya yung mga gadgets mo. Kaso, ang mangyayari, random IP yung ibibigay. Kunyari, ang nakasetting sa network mo, ang network mo ay 192.168.1.0. Ito network ID yan. Tapos ito yung mga ko-connect gaano karami. So bibigyan natin to kunyari ng 192.168.1 kasi yan yung network mo, no? .2. Ito .1.3. Ito .1.4. Hindi ko lang nilagay yung 192 .
tinamad na tayo. 192.168.1.4. 192.168.1.3. Ito po, ang address niya, siya lagi yung may hawak ng network address. 192.168.1. Okay? .1. Siya yung pinaka-umpisa lagi, yung gateway na tinatawag. So ngayon, pag DHCP po, dynamic, automatic niyang binibigyan. Kaya kung meron kang range na starting from 1 or from 2, ang range mo is hanggang 192.168.1. Ang tanong, sige, hanggang ilan po yung pipwede sa dulo? Hanggang ang anong number po yung pipwede dito sa dulo? Kasi mag-uumpisa ako sa 2 eh. Ano yung pwede nating dulo dito? Pakitype po sa chat box natin. Based dun sa discussion natin kanina, ano yung pinakadulo ng ating IP? Kasi po, hindi to pwedeng maging 2 eh. Yan, hindi pa pwedeng maging 2 yan. Hindi magbabago yung network. So, hindi siya pwede. So, ano yung dulo ng yung range, yung sakop? Meron po ba makakasagot? Yes, tama. Si Miss Robelyn, si Miss Ella May, Marilyn, tama po. 255. So ngayon, yung aking palang network, ilan yun? 255 minus 2, 253. Kaya ko palang kumonect ng 253 gadgets, laptops, desktop sa aking network. Napakarami nun, di ba? 253. Talo mo pa yung ano yun, yung 4 na laboratory natin kung naka-wifi lahat ng computer doon. Pero kaya niya kasi yun yung binigay niyang range. So ibig sabihin, kung yan yung range ko, meron akong 253 connections na pwedeng gawin. Ang tanong, paano kung ang gusto mo ay 10 lang? Ano magiging range mo? Kung .2, 192.168.1. Ano yung pinakadulo? Kung gusto mo 10 lang yung kumonect. Yes, tama. 11. So, sir, teka lang sir. Bakit 11 sir? Pag binilang ko, ano siya, di ba dapat plus 10? Ganyan. Kasi po, ang pagbibilang, mag-uumpisa kay 2. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 10 network ay gadgets yung pwedeng kuhain. Diba? So, starting count nun. So, ang range mo ngayon, etong dalawa. Okay? So, ganyan kadami yung pwede mong i-connect dun sa network mo. So, ngayon, kung may wifi ka at gusto mong limitahan, pwede ka mag-set ng DHCP. Limitahan mo kung gaano karami. Ngayon, kung ikaw naman ay static ang gagawin mo dyan, kung meron kang router, so, kunyari, router naman tayo. Yan. Router. Usually, ganyan yung itsura ng router. Ang gagawin mo naman dyan, tapos may, may wifi ka din, pero this time, ang gusto mo naman, let's say, static, i-declare mo kung sino yung mga pwedeng kumonect. Ang una mong gagawin, kukunin mo yung MAC address ng bawat gadget. So, kesyo yan ay laptop, yan ay cellphone, no? Kunyari, ayan, yung 3 camera. Yan. Tapos yung computer mo, kukunin mo yung mga MAC nila, tapos isi-set mo rito yung IP manually. Hindi siya katulad ng DHCP na automatic binibigyan kapag kumo-connect. So, ang mangyayari is, ang gagawin niya para bang, sige, lalagay ko lang kung sino yung pwedeng kumonect sa akin. So, kaya mong gawin nyo sa wifi nyo kung ikaw ay mag-i-static. Kasi ang mangyayari niyan, kaya mong kontrolin kung sino yung pwedeng kumonect. Hindi makakonect yung kapitbahay. Kayo-kayo lang. Gusto mo, sabi mo sa bahay, gusto natin, isa-isa lang gadget lang na nakakonect. Problema yung kapatid mo, tatlo cellphone. O di talo ka.
O di ang gawin mo, isa-isa lang. I-manual mo, katulad ng static natin. So, pwedeng gawin yan sa interface ng router. Okay? Pinakita na natin last week kung paano ina-access yun na. Yung sa gateway. Okay. So, common addresses. So, ito yung mga, actually, puro 192, 168 lang usually. Pero remember lang na sa ganitong setup, lagi, ang ating pinaka network address ay yung pangalawa. So kapag meron akong 192.168.4.0, yan yung network ko. Ang gateway ko usually yung pinakaunang IP. So 192.168.4.1. So ito yung pinaka gateway lagi, yung pinakaunang IP. Okay? Sir, hindi ba pwedeng baguhin yan? Kunyari, ayoko yung .4.1. Pwede ba yung .2? Pwede naman. Pero nakasanayan lang na lagi yung unang IP ang kailangan ilagay. Okay? So, ganun yung setup usually. Okay. So, yung 3224, assigned to devices on the network. So, siya yung mga pwedeng ilagay. So, yung 255, minsan hindi siya ginagamit kasi siya yung pang broadcast. So meron lang tayong range usually ng 2 to 254. Yan lang yung range natin. Yung 1 kasi, yung 0 nakukuha na yan. Yung 1, hindi na rin pwede yan. Ito madalang mangyari to. Yung nagiging common gateway address. Usually, ito ang gateway natin lagi. Ayan ha. Yung una. Yung network number, yung 0. Pero ito yung network number natin. Yung pinaka 1 na yan. So kung sakasakali, ito yung network number natin. Yung 1 na yan. Okay? Okay, so tanong. Sige po. Type natin sa... Ay, teka. Stop ko po muna yung ating recording.